Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Kamusta na po mga kasundo? Katulad po ng mga naunang nagpadala ng mga kani-kanilang mga kwento, itago nyo na rin po ako sa katauhan na pangalan na Emmanuel. Ako po ay tubong antike na nakapangasawa ng taga Iloilo. Kuya Bari, kasalukuyang pamilyadong tao na po ako at sa katunayan, may mga apo na po ako. Nagmamay-ari ako ng may kalakihang sari-sari store dito sa lungsod ng Maynila at kung minsan ay nagpapa-sponsor din ang pamilya namin sa mga natamaan ng kalamidad lalo na sa probinsya. Nangyari po ang kwentong ito taong 1990. Noong mga panahong iyon, nasa idarang 20 pa lamang po ako. Nalipasan na rin ng ilang dekada ang nakakakilabot na pangyayaring iyon kaya hindi ko na masyadong natatandaan ang ilang detalye. Kaya ngayon pa lang ay humihingi na po ako ng dispensa kung hindi gaano kalinaw ang pagsasalaysay ko ng aking karanasan na puno ng misteryo at kababalaghan. Kabilang po ako sa dating mga kabataang sumasali sa mga samahan. Bali, may binuo kaming samahan dati ng mga tropa ko at tinawag namin itong Tugis Aswang na ang ibig sabihin ay kami ang nagtutugis na mga taong may lahing aswang. Siyempre naman, naniniwala po ako sa mga aswang at iba pang mga elemento katulad na lamang ng tikbalang, engkanto at mga duwende. Balik tayo sa kwento. May 6 na miyembro po ang aming grupo. Itago na lang natin sila sa mga pangalang Rogin, Darrell, Fernando, Paul, Christian at syempre ay hindi mawawala ang nagpadala ng kwentong ito. Ako iyon sa kilala na palayaw na Manuel. Magkakasing pareho lang kaming 6 ng aming mga edad. Huwag ninyong mamasamain. Subalit kilala ang grupo namin bilang Tugis Aswang. Subalit ang totoo niyan, ni isa ay wala pa kaming nakakasalamuha. Sabihin na natin na isa kami sa mga nagpapakalat ng mali-maling impormasyon upang sumikat ang aming grupo. Wala naman pong nakakaalam ng mga kasinungalingan namin hanggat walang may matibay na ebidensya, hindi ba? Pinapalabas ng aming grupo na ilang aswang na ang aming nasugpo. Dala-dala namin palagi ang buntot pagi, agimat na ipinamana pa sa amin ng mga matatanda dito sa aming lugar sa pag-aakala na kami ang susunod sa kanilang mga yapak. Naku Kuya Bari, kay sarap talagang balik-balikan ang nakaraan. Sa tuwing naaalala ko ang mga pinaggagawa namin, ay hindi ko minsan maiwasan na matawa na lamang. Kuya Bari, kumikita ang aming grupo dahil sa samang iyon at sa paniniwala ng ibang tao na kaya naming sugpuin ang mga aswang at iba pang mga elemento. Naging maayos naman ang takbo ng aming samahan hanggang sa nangyari ang hindi namin inaasahan. Nakatanggap ang aming grupo ng isang liham na nagmula sa malayong baryo. Ayon sa liham na iyon, pinatatawag ang aming grupo upang humingi ng saklolo. Inaswang daw ang anak ng taong nagpadala kaya kailangan nila ng aming tulong. Hindi naman kami nagdalawang isip pa na magtotropa at kaagad na pinuntahan ang lokasyon ng taong humihingi ng tulong sa amin. Noong mga panahong nakarating kami sa baryo na itago na lang natin sa pangalang Baryong Hilaw, ay kaagad kaming sinalubong ng isang matandang ginang na itago na lang natin sa katauhan bilang Aling Cora, bilang respeto na rin sa kanilang lugar at pamilya. Dumiretso kami sa bahay ni Aling Cora. Nadatnan pa namin ang 5 taong gulang niyang anak na balisang-balisa at sobrang taas ng kanyang lagnat.
Kuya Bari, ang sabi pa ni Aling Cora, 2 linggo na raw na nagkaganoon ang kanyang anak. Balisa at sobrang taas ng kanyang lagnat. Noong dalhin nila sa malapit na pagamutan ay nadengge raw ito at niresetahan ng iba't ibang klase ng gamot na hindi man lang nagpabawas sa karamdaman ng kanilang anak hanggang sa napagpasyahan nila na maghanap ng albularyo at kami ang kanilang napili. Alam kong kilala ang inyong grupo bilang Tugis Aswang. Ako po'y nakikiusap sa inyo. Pakiligtas ninyo po si Wilson. Hikbi pa ng ginang habang nakaluhod sa aming harapan. Nagmamakaawa na iligtas ang kanyang anak na pinaniniwalaan na kagagawa nito ng isang aswang. 4 na taon na rin daw simula nang mamatay ang asawa ni Aling Cora at nakapangasawa siya ng bago na dating katrabaho lang din ng namayapan niyang asawa. Mabait naman ang lalaki at tanggap si Wilson kahit hindi niya ito tunay na anak. Nagpahinga muna kami ng aking mga kasamahan bago inihanda ang mga kagamitan para sa gagamiting orasyon sa anak ni Aling Cora. Hindi naman bago sa amin ang ganitong trabaho dahil may nahawakan na rin kaming kaso dati na katulad ng sitwasyon ng anak ni Aling Cora na si Wilson. Katulad ng napanood namin sa mga pelikula, naghahanda kami ng palangganang may laman na tubig at isang kandila. Si Paul, siya ang inatasan na magdasal bago namin isinagawa ang orasyon. Sinindihan naman ni Daryl ang kandila at ako ang nagbigkas ng mga katagang pinulot ko lang sa kung saan-saan. Habang isinasagawa namin ang orasyon, ay mas lalong lumalakas ang pag-iyak ni Wilson kaya nagkatinginan kaming 6. Hindi na namin alam kung ano ang gagawin, lalo na't nasa harapan pa namin si Aling Cora na tahimik na nag-aabang sa maaaring mangyari sa kanyang anak. Naglaga rin kami ng mga herbal bago ipinainom ito kay Wilson. Ilang saglit pa ay natahimik ito at payapang nakatulog. Palihim pa ngang nag-appear kami ng mga tropa ko dahil kahit kabaliwan lang ang aming ginawa ay mukhang umepekto naman. Hindi namin namalayan ang oras. Pasado 7:00 na pala ng gabi nang matapos ang orasyon na aming kunyaring ginawa, kung kaya ay inimbitahan kami ni Aling Cora na doon na magpalipas ng gabi sa kanilang bahay na hindi naman namin tinanggihan dahil maliban sa may libreng tulugan ay may libre pa kaming makakain. Ilang daan din ang binayad niya sa aming serbisyo. Ilang oras na, ngunit mahimbing pa rin sa pagkakatulog si Wilson. Tahimik kaming naghahapunan ng gabing iyon nang dumating ang ikalawang asawa ni Aling Cora. Wala kasi ito sa bahay nang pumunta kami at isinagawa ang orasyon dahil nasa trabaho ito. Ang sabi ni Aling Cora, nagbebenta raw ng isda si Mang Cleo. Nabigla pa kami nang tuluyan naming nakilala at nakita ang ikalawang asawa ni Aling Cora na itago na lang natin sa pangalang Cleo. Sa pagkakaalala ko, Kuya Bari, minsan nang naging tanyag itong si Mang Cleo sa aming baryo, ngunit bilang isang mabagsik na aswang. Kaya gano'n na lamang ang pagkagulat namin nang makita ito. Kayo ba ang nagpagaling sa anak ko? Nakangiti pang tanong sa amin kung kaya inalok namin siya na saluhan kami sa aming hapunan. Nagpasalamat naman ito at saglit pa kaming nagkwentuhan. Noong matapos ang aming hapunan, nagpasya kaming magkakaibigan na tumambay muna pansamantala sa labas ng kanilang bahay upang makalanghap ng sariwang hangin.
Noong nasa labas na kami, ay nagtawanan kami at nagkwentuhan hanggang sa napunta ang aming usapan kay Mang Cleo. Ano? Ano sa tingin niyo? Pagtutukoy ni Regine kung aswang ba o normal na tao itong si Mang Cleo. Itol, sa totoo lang, hindi ako nakakasiguro. Natatawang tugon ko kaya nakatanggap ako ng batok mula sa kanila. Napasandal ako sa malaking puno nang makarinig ako ng kaluskos. Natigilan kaming anim sa aming pag-uusap. Napaayos ako ng pagkakatayo at saka iginala ang aking paningin sa paligid. Hindi naman ganun kadilim ang buong lugar, lalo na't kahit hindi bilog ang buwan, ay may liwanag pa rin naman na nagmumula sa buwan. Maya-maya pa, nakarinig kami ng pagpagaspas ng mga pakpak bago may lumipad ng parang isang napakalaking ibon sa ibabaw namin. Nang dahil sa pagkabigla, natumba ako sa lupa. Kaagad naman akong tinulungan makatayo ng mga tropa ko. Uy, ano yun? Tanong pa nila habang nakatingin pa rin sa himpapawid kung saan lumipad kanina ang isang napakalaking ibon. Hindi na kami nagtagal sa labas at agad kaming pumasok sa loob ng bahay. Naabutan pa nga namin si Aling Cora na nakikinig ng radyo. Si Mang Cleo po, tanong ko pa sa babae na ikinasulyap nito sa aming gawi. Ay, hindi ba dumaan sa inyo kanina? Nagpaalam kasi sa akin na bibili ng tuba kay Mang Nabor. Kunot noong tugon niya na ikinatahimik ko. Matapos niyang sabihin niyon, ay nagpaalam na kami sa kanya Kuya Bari na magpapahinga na kami. Dumiretso kami sa isang silid tulugan na pinihiram niya sa amin. 4 lang ang unan kaya nagsalo-salo lang kaming 6. Noong nakahiga na kaming 6, hindi kaagad kami nakatulog dahil napag-usapan namin yung malaking ibon at paglabas ni Mang Cleo. Wala mang kasiguruduhan, subalit naisip namin na baka totoo ngang aswang itong si Mang Cleo. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Ang kaisipang iyon ay nasagot nang magising ako dahil sa malakas na hangin na nagmula sa nakabukas na bintana. Mahimbing na ang pagkakatulog ng 5 kong kasamahan ng mga sandaling iyon. Bumangon ako mula sa aking pagkakahiga bago humakbang papalapit sa bintana. Akmang sasaraduhan ko na sana ang bintana nang may namataan akong bulto sa hindi kalayuan sa bahay ni Aling Cora. Mabilis akong napatago nang mapagtanto na si Mang Cleo yun at may pasan pa siyang isang tao. Kaagad kong nilapitan at ginising ang mga kasamahan ko. Binulungan ko pa sila na nakita ko si Mang Cleo na may pasang tao. Naalipungatan naman sila at napagpasyahan namin na lumabas at sundan itong si Mang Cleo dahil nakita ko itong pumunta sa likod ng kanilang bakuran at hindi naman kami nabigo na nakita siya. Nagsidapaan kami dahil naabutan namin siya na nagdadasal sa gitna ng mga kandila at nasa harapan naman nito ay ang bangkay ng tao. Tumayo siya bago nilakad-lakaran ang bangkay ng ilang beses hanggang sa naging isang napakalaking isda ito. Nabigla ako dahil sa aming nasaksihan. Kaagad niyang pinagpira-piraso ang mga isda gamit ang matalim na itak bago ito ipinasok sa isang timba. Napayuko
at napatago kami ng mga kasamahan ko sa naglalakihang halamanan nang biglang mapadaan siya sa aming harapan. Halos hindi ako makagalaw sa kinauupuan ko, Kuya Bari, nang tuluyan na siyang maglaho sa aking mga paningin. Hindi pa man kami nakakaalis sa aming mga pwesto nang biglang may nagsalita sa aming likuran. Nang dahil sa pagkagulat ay tuluyan akong bumagsak sa lupa. Nanginginig na napalingon pa ako kay Mang Cleo na seryoso na nakatingin sa aming anim. Pulang-pula ang nagbabagang mga mata nito. Mahahaba at matutulis ang mga ngipin habang naglalaway pang nakatingin nito sa amin. Nabalik lang ang ulirat ko nang sunod-sunod na napasigaw ang mga tropa ko bago ako hinila upang tumakbo. Nanginginig man, nakitakbo na lang din ako sa kanila. Subalit hindi ko maiwasan na mapalingon kay Mang Cleo na sa isang iglap lang ay naging anyong aso na hinabol kami. Sa kasamaang palad, nasagi ko ang malaking bato na nakaharang sa aking dinadaanan kung kaya nadapa ako, Kuya Bari. Napasigaw pa ako at humingi ng saklolo sa mga kasamahan ko. Napatigil ang mga ito sa kanilang pagtakbo, saka ako binalikan. Tuluyan kaming naabutan ni Mang Cleo na totoo palang isang aswang. "Tulong! Aswang! Aswang!" Sigaw pa namin habang umaatras sa napakalaki at mabagsik na aso na nasa harapan namin. Nahila nito ang kahig ko at kinagat. Binato naman siya ng mga kasamahan ko upang mabitawan ako at nagtagumpay naman sila. Napadaing at napasigaw ako dahil sa sugat na aking natamo habang nakikipaglaban naman ang mga tropa ko sa mabagsik na aswang. Kuya Bari, nasa ganoong kaming sitwasyon nang dumating si Aling Cora kasama ang ilang barangay tanod. Sama-sama nilang nilabanan ang aswang. Sa huli ay natalo nila si Mang Cleo. Sa kalagitnaan ng mahimbing na pagkakatulog ay nagising na lamang daw si Aling Cora nang marinig ang aming mga sigawan at paghingi ng saklolo, kung kaya hindi siya nagdalawang isip na bumaba. Naabutan pa niya kaming tumatakbo papalayo sa kanilang bahay habang hinahabol ng napakalaking aso, kaya sinundan niya kami at humingi siya ng mga saklolo. "Ikaw, Cleo, isa kang aswang? Bakit mo ginawa yun kay Wilson? Bakit mo sinaktan ang anak natin?" Hikbi ni Aling Cora. Napayuko lamang si Mang Cleo, ngunit napaluha na rin. Patawad. Ang akala ko kasi mas magiging masaya tayo kapag tayong dalawa lang." Tila nahihibang napaliwanag ni Mang Cleo. Bakas pa sa pagkabigla ni Aling Cora nang bumalik sa taong anyo si Mang Cleo. Napahagulgol pa ng iyak si Aling Cora dahil sa kanyang nasaksihan. Ang lumabas ay kagagawan pala ito ni Mang Cleo, ang biglaang pagkasakit ni Wilson. Dinala at diniretso ng mga barangay tanod itong si Mang Cleo sa presinto. Samantalang kaagad naman akong isinugod ng mga tropa ko sa isang malapit na pagamutan. Kinaumagahan, dinalaw pa ako ni Aling Cora doon sa ospital kasama ang nag-iisa niyang anak. Ayon pa sa kanya, pinapaimbestigahan pa daw ng otoridad ang pangyayari ng gabing iyon. Kinuha din ng otoridad ang aming statement, kung kaya kinuwento ko na rin sa kanila ang ginawang ritual ni Mang Cleo sa bangkay ng tao na naging biktima niya hanggang sa naging isda ito.
Napatunayan din na ang mga isdang binebenta pala ni Mang Cleo ay ilan sa mga parte ng katawan ng tao na ginawan niya ng orasyon, kung kaya ay naging anyong isda ang mga ito. Malaking tulong sa otoridad ang mga sinabi ko, kaya naparusahan si Mang Cleo dahil sa dami ng krimen na kanyang ginawa. Noong malaman ng taong bayan ang tungkol sa pagiging aswang ni Mang Cleo, ay marami po talaga ang nagalit sa kanya. Halos hindi rin sila makapaniwala na kaya pala palaging sariwa ang mga isdang binebenta ni Mang Cleo ay nang dahil pala sa isang orasyon. Sa araw ng paghahatol sa krimen na ginawa ni Mang Cleo, ay natagpuan na lamang wala na itong buhay sa loob ng selda at nag-iwan pa ito ng sulat. Nakirami na lang kami kay Aling Cora dahil sa mga nangyari. Binigyan naman ng maayos na libing si Mang Cleo. Nakalimutan din naming ipagtapat kay Aling Cora ang pagiging isang impostor ng aming tropa. Noong makauwi kami sa baryo na aming pinaglakhan, ay napagpasyahan namin na tumigil na lamang sa aming masamang ginagawa. Sa halip ay tumulong na lamang kami ng tapat sa mga tao na naaayon sa aming kakayahan. Makalipas ang 3 buwan, pumunta sa Iloilo si Regine dahil natanggap ito sa isang factory na pinag-applyan niya. Samantalang ng ibang bansa naman si Daryl dahil sa hirap ng buhay sa Pinas. Umuwi naman si Paul sa Batangas. Maagang nakapangasawa naman si Christian at si Fernando. Tuluyan ng nagkawatak-watak ang mga miyembro ng aming tropa. Mag-isa naman akong naiwan sa probinsyang kinalakihan ko hanggang sa mabigyan ako ng oportunidad na makapagtrabaho sa bansang Japan bilang isang welder, at doon ko na nakilala itong si Rose. Kuya Barry, si Rose ay ang babaeng pinakasalan at naging ina ng 4 kong mga anak. Isa siyang manikurista sa kaharap ng pinagtatrabahuan kong metal craft doon po sa isang shop sa Japan. 4 na taon matapos ang kontrata ko sa bansang Japan, ay nagpasya na kami ni Rose na umuwi sa Pilipinas upang magpakasal at manirahan sa lungsod ng Maynila. Nakadalo pa nga ang mga tropa ko, maliban kay Fernando noong ikasal kami ni Rose. Hindi nakadalo si Fernando dahil matagal na pala siyang namayapa dahil sa sakit na diabetes. Sa kasalukuyan po, payapa naman kaming namumuhay dito sa lungsod ng Maynila kasama ang mga mahal ko sa buhay. 3 taon na ang nakalilipas simula nang sumakabilang buhay ang aking asawa dahil naman sa breast cancer. Maraming mga pagsubok at paghihirap man ang dumaan sa buhay ko, ngunit marami naman akong natutunan. Marami man ang nagbago at naglaho, subalit alam ko sa mismong sarili ko na ang mga alaalang nakaraan ay patuloy na mananatili sa aking puso't isipan. At kabilang na doon, Kuya Barry, ang mga alaalang puno ng misteryo at kababalaghan na nangyari dati sa amin ng mga tropa ko sa pakikipagsapalaran sa isang mabagsik na aswang. Dito ko na po tatapusin ang kasaysayan at ang kwento tungkol sa aking tropa. Maraming salamat, Kuya Barry, kung sakaling basahin niyo po ito sa mga susunod ding araw. Sana po mapili niyo po. And shout out po pala sa aking magigiting at mga gwapong tropa. Lubos na gumagalang, Manuel.
Magandang araw po mga kasundo. Ito po si Kuya Bari. Bago ko po simulan ang kwento ay gusto ko lang pong i-announce na meron pong shoutout pagkatapos po ng kwentong ito. Narito na po ang kwento. Naniniwala ba kayo na walang sikretong hindi nabubunyag? Sinasabing hindi mo lubusang makikilala ang isang tao kung hindi mo ito makakasama ng matagal. Magandang araw po Kuya Bari, ganoon din sa mga kasundo na walang sawang nakikinig at sumusuporta sa inyong YouTube channel. Kuya Bari, ako nga po pala si Owen. 45 taong gulang at kasalukuyang nakatira dito ngayon sa Negros Occidental. Ang kwentong aking ibabahagi po ngayon ay patungkol sa totoong karanasan ni Lola Estela noong siya po ay dalaga pa lamang. Nagkaroon daw siya ng kinakasamang aswang na naglihim ng tunay na pagkatao upang matipuhan o masuklian ni Lola ng pagmamahal ang inaalok nitong pag-ibig. Taong 1960, sa bayan namin dito sa Negros Occidental ay laganap po talaga ang aswang. Tahimik lamang ang mga ito na nakikisalamuha sa mga tao, lalo na kung umaga. Sa pagkalat naman ng dilim ay sindak ang siyang namumutawi. Ang bawat tahanan ay kakikitaan mo ng mga asin na nakapalibot sa paligid at may mga bawang na nakasabit pa sa mga bintana at pintuan. Noong mga panahong iyon, Kuya Bari, ay liblib pa ang mga lugar at hindi pa gaano karami ang mga taong naninirahan dito. Maraming mga aswang ang dumadapo sa mga bubungan at walang awang pumapatay ng mga taong walang kalaban-laban, lalo na yaong mga taong naaabutan sa daan kung lulukob na ang kadiliman. Noon po ay nagkalat ang mga albularyo rito sa aming lugar na siyang nagiging sandigan ng mga tao. Sila po kasi ang may mga malalalim na kaalaman patungkol po sa mga lihim ng karunungan. Alam din nila kung tunay na tao ba o aswang ang kanilang nakakasalamuha. Isang araw, habang abala na nangangahoy si Lola Estela sa gubat, ay may estrangherong tunog siyang narinig. Ito ay isang dumadaing na lalaki na nasa pakiwari niya ay nahihirapan ito. Sinundan niya po ang boses nun habang nakataas ang kanyang daladalang itak. Handa niya itong itaga kung isang panganib man ang kanyang masusumpungan. Napansin niyang tila naroon sa loob ng nakaukang malaking ugat ng puno ang pinanggagalingan ng tunog na iyon. Mistulang kuweba ang butas na iyon na napakadilim sa loob. Kinabahan si Lola dahil baka may isang mabangis na hayop ang lalabas mula roon. Naglakas pa rin ng loob si Lola na silipin ang butas na iyon hanggang sa napaatras na lamang siya at napaupo sa lupa dahil may nakita siyang mga nagbabagang mata na nakatingin sa kanya. Agad na tumayo si Lola at nagsumigaw dahil sa labis na takot at binalak niya pa ang kumaripa sana ng takbo. Ngunit kinapitan ng kung sinong naroroon sa butas ang kanyang mga paa, kaya muling napasubsob si Lola sa mga dahon. Nagpumadyak siya upang mabitiwan ang kanyang binti, ngunit malakas ang pagkakakapit sa kanya. Noong tignan ni Lola kung sino o ano ang humatak sa kanyang paa, ay mas lalong natuliro ito dahil nasilayang niyang duguan ang kamay na nakahawak sa kanya. Maya-maya lang
ay lumabas mula roon sa madilim na butas ang isang sugatang lalaki. Humihingi ito ng tulong at halos ay mawala na ito ng malay. Dahil sa likas sa aking lola ang pagiging maawain, ay kaagad niyang tinulungan ang lalaking iyon. Kinalimutan niya muna ang kanyang takot. Pinunit ni Lola ang laylayan ng kanyang palda at itinali niya ang tela sa itaas na bahagi ng malaking sugat ng lalaking ito. Bakit ka puro kalmot at sugat? Napakawalang hiya naman ng taong gumawa sa iyo niyan. Nauutal na tanong at usal ni Lola sa lalaki. Pansin niya kasing hindi normal ang mga natamong sugat ng lalaking iyon. Binugbog ako. Binugbog ako ng mga lalaking nakasalubong ko. Tugon naman ng lalaki at nagpakilala kay Lola sa pangalang Didong. Kuya Bari, si Didong ay mukha naman daw na mabait at matikas ang pangangatawan. Matangos ang ilong nito, ngunit walang guhit o walang parang kanal ang pagitan ng kanyang ilong at ng kanyang labi. Ganun pa man, ay hindi pa rin maikakaila ang nakakabighani nitong karisma. Sa pagkakataong iyon, nagpakilala na rin si Lola Estela ng kanyang sarili sa lalaking iyon. Napagpasyahan ni Lola na akayin si Didong pauwi sa kanilang bahay upang alagaan at ipagamot sa albularyo niyang ama. Imbis na kahoy ang dala, ay isang lalaki ang kanyang naiuwi. Hindi naman po napagalitan si Lola Estela ng kanyang ina. Bagkus ay sinalubong pa siya nito at tinulungan akayin ang sugatang lalaki. Nay, tay, tulong po, tulungan niyo ko. Tawag ni Lola sa kanyang magulang habang paika-ika siyang naroroon sa labas. Agad naman siyang nakita ng kanyang nanay kung kaya ay tinulungan siya nitong akayin ang akay-akay niyang lalaki. Sino ba ang lalaking ito at ano ang nangyari sa kanya? Tarantang tanong ng ina ni Lola habang tinutulungan nitong akayin ang lalaki. Nakita ko po siya doon sa gubat. Nandyan po ba si tatay para tulungan niya tayong magamot ang lalaking ito? Sambit at tanong naman ni Lola. Naroon siya sa loob, nagpapahinga. Hindi na nila inabala pa ang albularyong tatay ni Lola. Patuloy nilang dinala si Didong patungo sana sa loob ng bahay, ngunit pinigilan sila ni Didong sa paghakbang. Nakatitig siya sa bawang na nakasabit sa pintuan ng bahay nila Lola. Takot na takot ang ekspresyon ng mukha nito na warig bang nanghihina. Aswang ang lalaki niyan. Bitiwan niyo ang halimaw na yan. Biglang lumabas sa pintuan ang ama ni Lola. Bit-bit ang isang botelya ng langis. Kumukulo ang langis na nangangahulugang may aswang na malapit sa kanila. Dahil doon ay agad na bumitaw ang nanay ni Lola sa lalaki habang si Lola naman ay nanatili pa ring akay-akay si Didong. Tay, kailangan niya ng tulong natin. Hindi po siya aswang. Giit naman ni Lola. Lumapit sa kanila ang tatay nito, bit-bit ang bote ng lanang walang humpay na kumukulo. Nang mas lumapit pa ang albularyo kay Didong, ay mas bumilis ang pagkulo ng lanang nasa loob ng bote. Nanlaki ang mga mata ng tatay ni Lola at masama nitong tiningnan si Didong. Bakas sa mukha ni Didong ang pagkabalisa. Nanghihina man siya, ngunit pinilit niya pa rin ang makatindig ng maayos
at paika-ikang tumakbo papalayo kina Lola. Nagtalo si Lola at ang kanyang ama. Iginigiit ni Lola na hindi aswang si Didong. Kahit anong pangungumbinsi man ang gawin ng albularyong tatay ni Lola, ay hindi pa rin naniniwala si Lola Estela na talagang aswang itong si Didong. Tay naman, kung aswang man siya, di sana'y kanina pa niya ako pinatay at kinain ang laman loob ko, di ba? Depensa ni Lola. Namulat kasi siya sa akalang masasama ang lahat ng aswang. At dahil nga sa may katigasan ang ulo ni Lola, ay hinayaan na lamang siya ng kanyang ama sa mga gusto niyang paniwalaan. Dumating ang pagkakataon na ginabi na ng uwi itong si Lola galing sa kanyang mga kaibigan. Habang tinatahak niya ang makipot na daang pumapagitna sa kagubatan, ay napansin niyang may kung anong sumusunod sa kanya. Ang mga sanga ng puno ay naglalawiswisan at kung minsan ay kumakaluskos ang mga dahon sa gilid ng kanyang dinadaanan. Wari bang may kung sino ang sumusunod sa kanya? Nagmasid si Lola sa kanyang paligid. Huminto siya sa paglalakad na siyang ikinatigil din ng mga kaluskos. Lumingon si Lola Estela sa kanyang likuran at inilibot ang kanyang tingin. Noong mapansing wala namang kakaiba, ay doon na niya binilisan ang kanyang paglalakad at kalaunan ay tumakbo na. Hindi pa man nakakalayo ay isang kakaibang nilalang ang tumalon mula sa puno at humarang sa daraanan ni Lola. Kulay itim ito at ang katawan ay puro balahibo. Ang mata ng nilalang na iyon ay kulay pula habang nanlilisik na nakatingin kay Lola. Mahahaba din ang kuko ng nilalang na iyon habang ang mga ngipin ay tila pangil na mahahaba rin. Waring gutom na ito at nagnanais na masakmal si Lola. Tulong! Tulong, may aswang! Walang ibang nagawa si Lola kung hindi ang sumigaw at tumingi na lang ng tulong. Noong akma ng susunggab sa kanya ang aswang, ay napapikit na lamang si Lola at inakalang iyon na ang magiging katapusan ng kanyang buhay. Mabuti na lang at may isang lalaki ang biglang sumuntok ng napakalakas sa nakakakilabot na mukha ng nilalang na iyon. Wag na wag mo siyang sasaktan! Sambit ng lalaki na tila pamilyar kay Lola ang tinig. Nang dahil sa liwanag ng buwan, ay nasilayan ni Lola ang wangis ng lalaking iyon at doon niya nakumpirmang si Didong, ang lalaking nagsalba sa kanyang buhay. Lubos ang paghanga ni Lola kay Didong habang patuloy itong nakikipaglaban sa aswang. Sa kahuli-hulihan ay si Didong ang nagwagi sa laban habang ang aswang naman ay hinang-hina na tumakas na. Labis at walang humpay na pagpapasalamat ang ipinaramdam ni Lola kay Didong at ginawaran niya pa ito ng isang halik sa pisngi. Upang matiyak na ligtas na makakauwi si Lola ay pasikreto raw na inihatid ni Didong itong si Lola. Noong makarating sa bahay nila Lola ay hindi na nagawang magpakita pa ni Didong sa mga magulang ni Lola dahil baka magkagulo lamang. Dahil sa pangyayaring iyon, mabilis na nahulog at nagtiwala si Lola kay Didong. Buo ang paniniwala ni Lola na hindi aswang si Didong dahil nakita niya ito kung papaano nakipaglaban. Nasaan yung tao si Didong nang nakipaglaban ito sa isang aswang
Kaya naniniwala si Lola Estela na hindi siya nagkakamali sa kanyang akala. Naging madalas ang paglabas ni Lola kahit gabi na. Tinatakasan niya ang kanyang mga magulang. Dumadaan siya sa bintana ng kanyang kwarto habang si Didong naman ay nakaabang at hinihintay siya sa ibaba. Ang buong akala ng mga magulang ni Lola ay naroroong natutulog lamang ito sa loob ng kanyang silid. Wala silang kaalam-alam na halos gabi-gabing lumalabas si Lola ay kasama niya itong si Didong. Nawala ang takot ni Lola sa mga aswang. Simula kasi nang nakilala niya si Didong ay parang kinatakutan na rin siya ng mga nilalang at mga aswang. Pakiramdam tuloy ni Lola ay nahanap na niya ang lalaking handa siyang ipagtanggol sa lahat ng oras. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa aming kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Stella, may sasabihin sana ako sa iyo. Mahal kita. Mas nahuhumaling ako sa iyo higit pa sa mga dugo at laman ng tao. Turan ni Didong. Nagulat naman si Lola sa kanyang narinig. Anong ibig mong sabihin? Nagugulumihan ang tanong ni Lola. Ang ibig kong sabihin ay mahal na mahal kita. Ikaw lang ang laman ng puso ko at palagi kitang ipagtatanggol. Ikamamatay ko man at ikaubos ng aking dugo. Muling wika naman ni Didong. Napahalakhak na lamang si Lola sa kanyang narinig. Hindi niya inaasahang marunong ding palang magbitaw ng mga ganoong linya ang lalaking iyon. Didong, mahal din kita. Sagot naman ni Lola Estela. Ang pangyayaring iyon ay nasundan sa paglapat ng kanilang mga labi. Nang gabi ring iyon ay naging ganap na magkasintahan na ang dalawa. Ngunit hindi rin nagtagal, nalaman ng ina at ama ni Lola ang mga lihim na ginagawa nito tuwing gabi. Nag-init ang ulo ng kanyang ama nang mapag-alaman nitong nakikipagkaibigan si Lola sa isang aswang. Labis ang kanilang pag-aalala dahil baka isang araw ay bigla na lang saktan ng aswang si Lola Estela at gawing pagkain nito. Ano ba naman? Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na layuan mo ang lalaking iyon dahil isa siyang aswang? Matagal na akong nakatira dito sa lugar natin at alam ko ang pagkakaiba ng aswang at tao. Singhal ng tatay ni Lola. Dahil doon at sa sobrang galit ay pinagbawalan nito si Lola na lumabas, lalong-lalo na kapag gabi. Dahil doon, nalungkot si Lola at nangulila kay Didong. Simula nang hindi nakakalabas si Lola ay palagi nang inaaswang ang kanilang bahay. Halos gabi-gabi ay napapansin nila na may aswang na bumibisita sa kanilang bubungan. Kung minsan pa nga ay nangangatok ito ng bintana at pintuan. Noong una ay pinagbuksan ni Lola ang katok sa kanyang bintana sa pag-aakalang si Didong iyon. Ngunit nagulat siya dahil isang aswang pala iyon. Sa kagustuhan na mailigtas ang kanyang sarili ay nagawa niyang mahiwa ng kutsilyo ang mukha ng aswang na iyon. Takot na takot si Lola ng mga sandaling iyon. Isang umaga ay pinayagan na rin si Lola
na lumabas sa kanilang bahay. Ngunit tuwing may liwanag lamang ng araw sa labas, sinamantala ni Lola ang pagkakataong iyon upang hanapin si Didong. Ngunit hindi na niya ito mahanap. Hindi niya alam kung bakit hindi na niya nakikita si Didong sa kanilang lugar tuwing umaga. Kung kaya't mas nalungkot si Lola at inisip niya na baka tuluyan na siyang kinalimutan ni Didong. Halos gabi-gabi na kung umiyak si Lola dahil sa pangungulila sa taong minahal niya. Humihinto lamang siya sa pag-iyak tuwing gabi kapag may aswang na bumibisita sa kanilang bahay. Hindi na sila gaano na nakakatulog tuwing gabi dahil naging paboritong pasyalan na yata ng mga aswang ang kanilang bahay. Nagtataka na rin ang albularyong ama ni Lola kung bakit tila nawiwili ang aswang na nagpapabalik-balik sa kanilang bahay. Isang gabi ay naglakas ng loob na lumabas ang tatay ni Lola at hinamon niya ng patayan ang aswang. Ayon kay Lola ay may anting-anting daw ang tatay niya kaya hindi ito malapitan ng mga aswang. Hanggang sa dumating ang pinakahihintay na araw ni Lola. May kung sino ang bumato sa kanyang bintana. Nang silipin niya iyon mula sa maliit na siwang ay nakita niyang iyon ay si Didong. Nanumbalik naman ang saya ni Lola at labis siyang nanabik na mayakap ang kanyang kasintahan. Nang gabing iyon ay napagpasyahan nila ang magtanan at magpakalayo-layo na. Walang pag-aalinlangan na sumama si Lola kay Didong. Tumira sila sa loob ng liblib na kagubatan at doon ay masaya silang namuhay. Noong una ay naging maayos ang kanilang pagsasama. Ngunit nang tumagal ay nagkakaroon na si Lola ng hinala. Napansin niya kasing walang asin at bawang sa bahay ni Didong. Kaya kung magluluto daw si Lola ay hindi malasa ang kanilang nauulam. Gustong-gusto daw ni Didong ang mga matatabang na pagkain, samantalang si Lola ay hindi na nakakakain ng maayos. Sinabi na ni Lola kay Didong ang problemang iyon, ngunit nagagalit lamang sa kanya si Didong kapag binabanggit ni Lola iyon. Didong, bakit ba kasi ayaw mong bumili ako ng asin at bawang doon sa palengke? Tanong ni Lola kay Didong. Hindi pwede. Allergic ako sa mga ganoong sangkap. Gusto mo ba akong mamatay? Tugon naman ni Didong at pilit nitong inililihis ang usapan. Paano na kung aswangin tayo dito? Wala tayong pangontra. Usal ni Lola, ngunit pinagtawanan lamang siya ni Didong. Ikaw naman, para namang di mo ako kilala. Nakalimutan mo bang ako ang nagdikta sa iyo noong may aswang na umatake sa iyo? Wika ni Didong. Naalala ni Lola na kaya nga pala ni Didong ang makipaglaban sa mga aswang kaya hindi ito nangangamba sa mga nilalang na iyon. Isang gabi, inabutan na si Lola ng dilim bago siya makauwi sa kanilang bahay. Nang marating niya ang tirahan nila ni Didong ay nagtaka si Lola kung bakit patay ang ilaw ng kanilang bahay. Buong akala ni Lola ay wala si Didong sa loob at baka umalis muna ito, kaya naman ay nagpatuloy na lamang si Lola sa paghakbang papasok. Noong buksan na niya ang pintuan, bumungad sa kanya ang hubot-hubad na si Didong. Nakaluhod ito habang tila may kung anong dinadasalan sa kanyang harapan. Isang langis na umuusok ang inaamoy ni Didong habang ang katawan nito ay pawis na pawis. Marahang humakbang si Lola palapit sa kanyang kasintahan.
Akma na sana niyang hahawakan ang balikat ni Didong, ngunit agad na nagpalit ng anyo si Didong bilang isang aswang at tumalon sa bintana. Nanlaki naman ang mga mata ni Lola at nagulat siya sa kanyang nasaksihan. Hindi niya akalain na aswang din pala ang kanyang kasintahan na si Didong. Bumilis na ang pagtibok ng puso ni Lola at nung mga oras na iyon, Kuya Bari, ay hindi na daw niya alam ang kanyang gagawin. Nabitiwan niya ang supot na pinaglalagyan ng kanyang mga pinamili sa palengke. Agad na kinuha ni Lola ang gasera at lumabas siya sa bahay upang sana ay umuwi na pabalik sa kanyang mga magulang. Labis na nagsisisi si Lola dahil sinuway niya ang kanyang ama. Noong tinatahak na ni Lola ang daan, ay isang aswang ulit ang biglang humarang sa kanya. Muli ay dumating na naman si Didong at kinalaban nito ang isang aswang. Pinababalik ni Didong si Lola sa loob ng kanilang bahay dahil ligtas doon at agad namang tinalima ni Lola ang utos ng kasintahan. Aray! Napadaing si Didong dahil kinagat ito ng aswang sa kanyang liig. Nang mga oras na iyon ay mukhang talo si Didong at higit na mas malakas sa kanya ang aswang na iyon. Didong, pagpalit ka na ng anyo! Sigaw na utos ni Lola. Nagkatitigan sila ni Didong at hindi na nag-aksaya pa ng panahon si Didong at nagpalit ito ng anyo bilang isang aswang. Sa pagkakataong iyon ay mas lalong lumakas si Didong at nagawa niyang magapi ang aswang na kumagat sa kanya. Ngunit isang aswang pa mula sa itaas ng kahoy ang biglang sumunggab kay Didong. Sa bilis ng galaw at lakas ng pandinig ay nagawa ni Didong na salagin ang matalim na kuko ng aswang gamit ang kuko niya rin. Mainit na naglaban ang dalawa. Sa sobrang galit ni Didong ay nagawa nitong ilagan ang lahat ng atake ng aswang na kalaban niya. Hindi man lang siya nasugatan, samantalang ang kanyang kalaban ay marahan ng nanghihina. Puro sugat na rin ang isang aswang. Kalaunan ay napatay rin ni Didong ang aswang na iyon. Talagang gulat na gulat si Lola sa kanyang nasaksihan. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa dahil nanalo si Didong sa labanan ng mga aswang o dapat ba siyang malungkot dahil nakumpirma niyang isang aswang ang lalaking kanyang iniibig. Noong mapatay ni Didong ang mga kalaban, ay agad naman itong tumais kay Lola at nagpalit ng anyo bilang isang tao. Bahagyang napaatras si Lola sa sandaling iyon sapagkat natatakot siya na baka saktan siya ni Didong. Kanina pa kita hinihintay. Mabuti nakauwi ka na. Bahalak pa sana kitang sundan sa pamilihan upang tiyakin na ligtas kang makakauwi pabalik sa atin. Hingal na wika ni Didong. Nakatingin lamang sa kanya si Lola at walang kakibu-kibu. Balisa pa rin, Kuya Bari, si Lola ng mga sandaling iyon. Natatakot siya kay Didong dahil nalaman niyang hindi iyon normal na tao. Nalaman ni Lola na susunduin pala sana siya ni Didong kaya ito nagpalit ng anyo at tumalon sa bintana. Ngayon alam mo na ang itinatago kong lihim. Patawarin mo sana ako. Malaya ka na, Stella. Malaya ka nang pumili. Umalis ka na kung gusto mo nang makipaghiwalay sa akin. Karagdagang usal ni Didong kay Lola. Hindi inakala ni Lola na talagang tapat ang pagmamahal ni Didong sa kanya.
Nagsinungaling ka sa akin. Nauutal na sambit naman ni Lola. Nanginginig ang boses nito, dala ng pinaghalo-halong takot at lungkot. Patawad. Itinago ko ang tunay kong pagkatao dahil alam kong hindi mo ako magugustuhan kapag ka nalaman mo kung sino talaga ako. Kung noong una pa lang ay naging tapat na ako sa iyo, paniguradong hindi mo ako pagkakatiwalaan at panigurado ko rin na matatakot ka sa akin. Stella, natatakot ako na baka hindi mo ako mahalin pabalik. Usal ni Didong, subalit umiling-iling lamang si Lola. Dahil sa tagpong iyon, ay hindi nagawa ni Lola na tanggapin ang tunay na pagkatao ni Didong. Iniwan niya ang kanyang kasintahang aswang at nagpa siyang bumalik na lamang sa mga magulang nito. Stella, tawag ni Didong habang naglalakad na si Lola palayo sa kanya. Huminto lamang si Lola, ngunit hindi niya na ito nilingon pa. Stella, mahal, tandaan mo na mananatili kitang mamahalin kahit aswang ako. Mananatiling gagabayan kita mula sa kadiliman at kahit saan ka man magpunta, ililigtas kita kapag ka nalagay ka sa panganib. Iyon na ang mga huling narinig ni Lola mula sa kanyang kasintahang aswang na si Didong. At pagkatapos noon ay nagpatuloy na si Lola sa kanyang paglalakad pauwi sa kanilang bahay. Simula noon ay wala ng aswang na umaaligid-aligid pa kay Lola sapagkat pinaniniwalaang binabantayan pa rin siya ni Didong. Lumipas ang mahabang panahon dahil na rin sa katandaan ng aking Lola Stella ay nagpaalam na ito sa mundo. Ngunit may isang lalaki na hindi namin kakilala ang nagtungo sa lamay ni Lola noon, isang gabi bago ang kanyang libing. Hinihinala naming si Didong iyon na walang sawa pa rin ginagabayan ang aking Lola Stella hanggang sa dulo ng kanyang buhay, hanggang sa kamatayan nito. Ang lalaking ito, Kuya Bari, ay saglit lang na sumilip sa kabaong ni Lola. Matapos nitong yumuko ay hindi na ito nagpaalam at umalis na kaagad. Wala namang naglakas loob na lumapit sa kanya. Kuya Bari, mabuti na lamang at naikwento ito sa akin ng aking Lola Stella bago pa siya yumao. Isang tunay na pag-ibig ang kanyang pinanindigan noong siya ay nabubuhay pa lamang. Hindi na rin siya nag-asawa pa. Isa lang talaga ang taong pinili niya. Habang kinikwento nga ito ni Lola, napapaluhang napapangiti pa rin siya. Isang tunay na pagmamahalan at isang pag-ibig sa isang aswang. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Kuya Bari. Salamat po kung sakaling mabasa niyo po ito sa inyong channel sa mga darating na araw. God bless po sa lahat ng nakikinig na kasundo ngayon. Lubos na gumagalang, Owen. Hello po, Kuya Bari. Magandang araw o gabi sa inyo at sa lahat ng inyong tagapakinig. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Bernie. Isa akong masugid na tagapakinig ng inyong channel, kaya noong marinig ko ang kwento tungkol sa mag-asawang aswang na nagninegosyo ng hamburger, ay naisipan ko na ring magbahagi po ng aking kwento. Taong 1993, nang may bagong lipat na mag-asawa sa dulo ng aming baryo sa Iloilo.
hindi ko na lang po ibibigay ang eksaktong lokasyon ng aming baryo sapagkat ayaw kong magbigay ng katatakutan sa mga nakatira doon. Kuya Bari, biglaan ang pagdating nila at mabilisang nagpatayo ng maliit na kubo doon. Sa bahaging iyon ay napapaligiran na ng kakahuyan kaya hindi maiwasan na may pumunta doong mga residente upang mangahoy o kaya'y mamasyal. Ayon sa kapitbahay namin na si Mang Celso, nakasalubong niya ang matandang mag-asawang iyon na tawagin na lang natin sa mga pangalang Nita at Lino. Kaunting gamit lang ang daladala nila at naghahanap sila ng lupang pwedeng mapagtayuan ng kanilang bahay. Balot na balot ang dalawang ito na mukhang ayaw talaga nila na tamaan ng init ng araw. Mukhang galing kayo sa malayong probinsya, lolo at lola. Saan po ba ang tungo ninyo? Tanong ni Mang Celso sa mag-asawang matanda. Oo. May kaguluhan kasi sa pinanggalingan naming lugar kaya kami napadpad dito. May alam ka bang lugar na pwede naming pagtayuan ng bahay? Maikling sagot ni Lolo Lino at nagtanong na rin ng lugar na pwede nilang matirhan. Itinuro naman ni Mang Celso ang isang bakanting lote na ang may-ari ay isang negosyante na minsan lamang pumunta sa lugar ngunit hindi naman pumupunta doon talaga ang mag-asawa. Imbis na doon pumunta ay doon ang mga ito nagtutungo sa dulo ng aming baryo na sa kung saan medyo liblib at pinapaligiran ng mga malalaking puno at mga halaman. Nakita ng kababata kong si Joseph ang isang maliit na kubo na kanilang itinayo. Nagtataka nga ang ibang residente sa amin na bigla na lang nagkaroon ng kubo sa lugar na iyon. Ang bilis naman daw ng pagkakagawa ng bahay na yun. Mas lalo pa kaming nagulat nang malaman namin na 2 matanda lang ang nakatira doon. Isang araw ay nagkagulo ang aming baryo dahil nawawala ang batang si Benjo. Sabi ng kanyang mga kalaro ay nagkayayaan daw silang magkakabarkada na pumunta sa kakahuyan isang hapon upang maghanap ng mga gagamba. Dati pa naman nilang ginagawa iyon dahil kasama naman nila ang 15 anyos na kapatid nito na si Dan. Ngunit sa mga oras na iyon ay napahiwalay sa kanila si Benjo. Hindi nila namalayan na napahiwalay ito sa kanila. Tinawag nila ito ngunit walang tumutugon sa kanilang mga sigaw. Noong hindi nila makita si Benjo ay nagpasya sila na umuwi na lamang at ipaalam sa mga magulang nila ang nangyari. Noong papunta pa daw ang mga bata ay nadaanan nila ang kubo ng mag-asawang matanda ayon sa salaysay ng isa nitong kaibigan. Nakita nila ang matandang lalaki na nakatayo lang sa pintuan ng kubo nito at titig na titig daw sa kanila. Natakot nga daw siya dahil iba kung makatingin ang matanda, ngunit binati nila ito. "Magandang hapon po, Lolo. Makikiran lang po kami ha." Bati nilang lahat. 5 silang magkakasama, Kuya Bari, at dire-diretso lang ang lakad nila. Bago pa daw mawala si Benjo ay parang may nabanggit itong si kuya niya. Sa pagkakatanda ni Dan, sinabi ni Benjo sa kanya na aswang daw ang matandang nakatira sa kubong iyon dahil noong papalampas pa lang sila sa kubo ay nakita niyang nanlilisik ang mga mata nitong nakatitig sa kanya at bigla daw humaba ang pangil. Nahuli kasi si Benjo sa kanilang paglalakad kaya nakita niya ang nangyari. Natakot siya at sinubukang kumbinsihin ang kapatid niya na umuwi na lamang, ngunit hindi nakinig ang kuya niya. Imbis na umuwi ay pinagalitan pa siya ni Dan kung bakit pa ito sumama. Kung kaya't walang nagawa si Benjo kung hindi ang sumunod sa kapatid
hanggang sa natuon ang pansin nilang magkakasama sa paghahanap ng gagamba, kaya hindi nila namalayan na nawawala na pala itong si Benjo. Sa kanila napansin nang biglang may kaluskos silang narinig, ngunit bigla lang itong nawala. Hindi nila narinig ang mga yapak ni Benjo, kung tumakbo man ito o kung pumunta sa kung saan. Para daw itong bula na bigla na lang nawala. Hinala nila na baka may tumangay dito. Hinanap muna nila ito, ngunit nang hindi makita ay pinuntahan nila ang kubo at nagbakasakaling andoon nga si Benjo. Sarado daw ang buong kubo at walang tumugon sa kanilang mga tawag. Wala ding lumabas at napakatahimik lang ng lugar. Gusto pa sanang pasukin ito ni Dan, ngunit pinigilan siya ng kanyang mga kasama. Kuya, hindi kaya umuwi na si Benjo sa inyo? Tsaka huwag mong pasukin yan, baka pagalitan tayo nung nakatira dyan. Tsaka hindi ba tayo sigurado kung nawawala ba talaga si Benjo? Tara na, puntahan na lang natin sa inyo. Sabi ni Waki na kaedad lang ni Benjo. Pumayag naman si Dan at nagmamadaling bumalik sa kanilang bahay. Noong makauwi sila ay agad na hinanap ang kapatid. Ngunit wala doon, kaya sinabi kaagad ng mga bata ang mga nangyari sa kanilang mga magulang. Bagamat wala silang ebidensya na baka may kinalaman ang mag-asawang iyon sa pagkawala ni Benjo, ay pinuntahan nila pa rin iyon para kausapin. Sumama ako, Kuya Bari, para makatulong sa paghahanap. Tinungo namin ang kubo ng mag-asawang bagong salta. Anong kailangan nila? Tanong ng matandang babae pagkatapos narinig ang mga pagtawag ng mga kababaryo namin. Manang, magandang araw po. Gusto lang po sana naming itanong kung nakita niyo po ba ang batang ito? Nawawala po kasi siya. Kasama lang ito ng mga kabarkada niya kanina. Tanong ng ama ni na Benjo at Dan. Lumabas ang matandang lalaki at lumapit sa nagkukumpulang mga tao. Oo, nakita ko sila kanina nang dumaan dito. Pero iyon lang yun. Pagkatapos niyan ay pumasok na ako sa aming kubo. Singit ng matandang lalaki. Wala nang magagawa ang mga magulang ng nawawalang bata, kundi ang hanapin si Benjo sa kakahuyan. Kaso nabigla kaming lahat nang biglang sumingit ng tanong ang makulit na batang si Roy. Totoo ba, Lolo, na isa kang aswang? Yan kasi ang sinabi ni Benjo bago siya nawala Tanong ng bata. Agad naman tinakpan ng magulang ng batang iyon ang kanyang bibig. Uy, ano ba yung pinagsasabi mong bata ka? Mahiya ka naman sa matanda. Saway ng ina nito at bumaling ang tingin sa matanda. Naku, pasensya na Manong ha. Talagang matabil ang dila nitong anak ko. Kitang-kita ko ang panlilisik ng mga mata ng matandang lalaki na nakatingin sa batang si Roy pagkatapos niyang marinig ang tanong nun. Kuya Bari, tingin ko'y ako lang ang nakapansin noon kasi mabilis na nagbago ang itsura niya nang tumingin ang ina ng bata sa kanya. Nakatuon din yata ang atensyon ng mga tao sa pasaway na bata kaya hindi nila napansin ang panlilisik ng mga mata ng matandang iyon. Walang kaso ho iyon. Alam kong bata yan kaya kung ano-ano na lang ang kanyang pinagsasasabi. Sabi ni Lolo Lino, sabay pandidilat ng mga mata nito ngunit nakangiti. Maari ba kaming pumasok sa bakuran ninyo, Manong? Tanong naman ng ama ni na Benjo at Dan. Nagkatinginan naman ang mag-asawa. Parang nagkakaintindihan sila sa pamamagitan lamang ng tingin. O sige, pumasok kayo para maniwala kayo na hindi talaga napadpad dito ang hinahanap ninyo. Bigay pahintulot ng matandang babae sa amin
Pumasok po kaming lahat at tiningnan ang paligid. Wala namang kakaiba sa bahay nila. Malinis ang buong kapaligiran. At dahil sa hindi kami pwedeng makapasok sa bahay, ay sinubukang tawagin si Benjo. Wala kaming tugon na narinig, ngunit may narinig kaming huni ng isang baboy sa loob ng kubo. Baboy na parang tinatakpan ang bibig. Ano po ang nasa loob, Lolo? Tanong ng isa pa naming kapitbahay. Yun ba? Yun ay biik. Magkakatay kami ng biik mamaya para aming uulamin. Sagot naman ng matanda. Hindi na nagtanong pa ang mga kababaryo ko dahil napansin na nila ang itsura ng matandang lalaki na medyo naiirita na. Parang pinapaalis na kami dahil marami pa daw silang gagawin. Iba ang pakiramdam ko sa kanila. Nagdududa ako at wala akong katiwa-tiwala talaga sa kanila. Pakiramdam ko mayroong hindi tama. At dahil wala silang nakita sa lugar na iyon, ay napagpasyahan na umalis na lamang at pumunta na sa kakahuyan. Nagbabakasakaling andoon pa si Benjo na naghahanap ng gagamba o kaya'y hinahanap ang mga kasamahan niya. Hindi naman masyadong kalakihan ang lugar, Kuya Bari. Kung andoon pa si Benjo ay siguradong makikita nila iyon. Nagpaalam na kami sa mag-asawa. Dahil nasa hulihan ako, kitang-kita ko ang pagngiti ng dalawa na halos abot tenga na. Hinanap namin si Benjo, ngunit wala talaga doon ang bata. Lubos nang nag-aalala ang mga magulang ng batang iyon. Imposible na mawala lang si Benjo ng parang bula. Ang hinala ng iba ay baka kinuha iyon ng engkanto. Hindi naman naniniwala ang mga magulang niya dahil matagal na silang naninirahan doon sa baryong iyon. Ngunit wala namang kaso na may engkanto sa kakahuyan. Humingi na lang kami ng tulong sa barangay at tumulong na rin ito sa paghahanap ng bata hanggang sa dumating na sa punto na nawala na ng pag-asa ang pamilya na mahahanap pa ang batang si Benjo. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Sa pagdaan ng mga araw ay hindi lang si Benjo ang nawawala. Dumadami na ang nawawala sa aming baryo kaya naghigpit ang punong barangay. Hindi na pwedeng umalis ang mga bata na walang kasamang matanda. Dati-rati sa ilalim ng maliwanag na sinag ng buwan ay naglalaro kami ng patintero. Ngunit sa mga panahong iyon ay nagmistulang ghost town na ang aming lugar pagsapit ng dilim. Hindi na hinahayaan ang mga batang maglaro sa labas, lalong-lalo na kapag gabi. Hindi na rin sila pinapayagan na pumunta sa kagubatan upang manguha ng mga gagamba o ng kahoy. Puro matatanda na ang pumupunta doon para manguha ng mga kahoy. Ngunit may isang pangyayari na nakapagpabalot ng takot sa buong baryo. Hindi lang pala mga bata ang nawawala, kung hindi pati mga binatilyo at mga dalagita na kasing edaran ko. 16 na taong gulang na ako sa mga panahong iyon, Kuya Bari. 2 lang po kaming magkapatid. Ang sumunod po sa akin ay medyo malayo ang agwat ng edad namin dahil 2 beses nakunan po ang aking ina. Ang nakababata ko namang kapatid ay 10 taong gulang pa lamang. Kahit na tinuturuan na siya ni nanay sa mga gawaing bahay, ay hindi pa rin siya pwedeng utusan
upang mangahoy sa kagubatan dahil nga sa mga nangyayari. Ayon sa mga balibalita, may namamataan umano doon na isang malaking baboy ramo. Usap-usapan ng mga tao na baka iyon ang nandudukot ng mga bata. Kagaya ng dati, wala pa ring ebidensya. Isang araw, napag-utusan ako dahil naubusan kami ng mga panggatong. Hindi namin natantya ang dami ng kahoy na aming naipon na paubos na pala. Saka na lang nalaman ni nanay noong tingnan niya ang lagayan ng mga ito. May nagamit pa naman siya noong nagluluto siya ng aming almusal at saka para rin sa tanghalian. Ngunit para sa hapunan ay wala na, kaya kailangan kong kumuha ng kahoy. Kahit po na kinakabahan ako dahil wala akong makakasama, ay wala akong magawa sapagkat wala kaming uulamin mamaya. Madadaanan ko siyempre ang kubo ng mag-asawang iyon na usap-usapan na mga aswang sapagkat mayroong nakakita na ang mga malalaking baboy ay sa kubo ng mga ito umuuwi. Bukas pa uuwi ang tatay dahil sumama ito sa kanyang kaibigan dahil may fiesta sa kabilang baryo. Kailangan nilang tumulong doon. Kung kaya't kahit na natatakot ay nilakasan ko ang aking loob. Pumunta ako sa kakahuyan ng mag-isa. Sinubukan kong ayain ang kaibigan ko, kaso may ginagawa pa siya sa kanila. Kaunti lang naman daw ang ipapakuha ni nanay. Sapat lang para mamayang gabi at para bukas. Sigurado naman daw na magdadala ang tatay ng ulam bukas para sa tanghalian namin. Kung kaya't nagdala ako ng sako at binitbit ko ang itak. Nagdahan-dahan ako sa paglalakad at tinitingnan ko ang kubo habang ako'y papalapit doon. Sobrang lakas ng kaba sa dibdib ko. Hindi pa naman napapatunayan na sila ang dahilan ng pagkawala ng mga tao dito sa amin, ngunit simula nang dumating sila sa aming baryo ay nangyari ang mga kababalaghan. Ayaw kong tumingin sa may kubo nang dumating ako sa tapat ng kanilang bakuran, kaso lang parang may nag-udyok sa akin na lingunin ito. Nakahinga lang ako ng maluwag nang wala namang tao at sarado ang buong bahay. Asa na kaya yung mag-asawa? Bulong ko lang sa aking sarili. Dumiretso lang ako sa aking paglalakad, Kuya Bari. May mga pira-pirasong patay na kahoy akong nakikita sa daanan, kaya pinulot ko na ang mga ito. Tahimik lang akong naghahanap ng kahoy. Nakakabinging katahimikan ang nakapagpadagdag sa kaba ng aking dibdib. Yung pakiramdam bang parang may bigla na lamang sasampa sa akin. Nakakatayo talaga ng balahibo ang grabing katahimikan. Dahil sa pagkapraning ko, Kuya Bari, kahit kaunting kaluskos lang ay nagugulat na ako. Huminga ako ng malalim at pinakalma ko ang aking sarili. Konting-konti pa lang ang aking nakukuhang mga kahoy nang biglang may narinig akong parang igik ng isang baboy sa paligid. Mabilis kong hinanap kung saan iyon ang gagaling nang biglang may malaking baboy ramo na biglang bumulaga sa harapan ko. Nagulat ako at napasigaw dahil nanlilisik ang mga mata nitong parang mga mata ng tao na nakatitig sa akin. Napaatras ako ng dahan-dahan. Dahan-dahan din itong lumalapit sa akin. Naghahanap ako ng pwede kong takbuhan kung sakaling susugod ito sa akin. Dahil nakatuon lang ang pansin ko sa baboy ramo na nasa harapan ko, ay hindi ko na malayan na may isa pa pala sa likuran ko.
Sinugod ako sa likod kaya tumilapon ako. Buti na lamang at sa halaman ako bumalandra, ngunit sumakit ang katawan ko. Nahirapan akong tumayo dahil sa sumabit ang damit ko sa isang halaman sa kinabagsakan ko. Hindi ko ininda kung magkagalos man ako sa mga naputol na sanga. Mabilis naman akong nakabangon at mabilis kong hinanap ang nabitiwang kong itak. Andoon iyon malapit sa mga baboy ramo. Aatake na naman ang dalawa ng sabay at sinubukan kong umiwas. Naiwasan ko sila at pumulot ako ng bato at ibinato ko ito sa kanila. Mabilis akong napatalon at tumalon sa direksyon kung nasaan ang aking itak. Sa wakas, nakuha ko ito at mabilis na itinusok sa mga baboy ramo. Huwag kayong lalapit. Alam kong hindi kayo ordinaryong hayop lang. Sambit ko habang nanginginig ang buo kong katawan dahil sa tindi ng aking takot. Kumikirot na ang mga galos ko sa katawan nang biglang humagikhik ang dalawang baboy ramo na nasa harapan ko. Unti-unting nagbago ng anyo ang mga ito. Itsurang tao ngunit napakapangit ng mga ito. Nakausli ang matutulis nilang mga pangil sa bibig. Mabalahibo ang itim nilang kulubot na balat at tumutulo ang malapot nilang laway. Kitang-kita ko kasi palubog pa lang ang araw. Makapal nga lang ang mga halaman at kahoy kaya makulimlim sa kakahuyan. Nalaki ang mga mata ko nang makilala ko sila. Sinasabi ko na nga ba? Mga aswang kayo. Kayo ang mga nambibiktima ng mga inosenteng bata dito sa baryo namin. Sabi ko sa nanginginig na boses. Umangil at humagikik pa ang mga ito at akma akong susugurin. Batid ko na wala akong laban sa dalawang aswang na ito kaya naisipan ko ng tumakbo. Nararamdaman ko na nakasunod sila sa akin at muntik na akong maabutan kaya itinapon ko na ang itak na daladala ko sa kanila. Natamaan ko naman ang nakasunod sa akin. Takbo lang ako ng takbo habang nagsisisigaw. Maswerte naman ako at may tao sa unahan, si Mang Joven. Oh, Bernie, ano nangyari sa'yo? Bakit takot na takot ka? Tanong sa akin ni Mang Joven. Mang Joven, aswang po! May aswang po! Hinahabol ako ng aswang! Hingal na sagot ko sa kanya. Tiningnan naman ni Mang Joven ang likuran ko, ngunit wala namang siyang nakita. Bernie, wala namang nakasunod sa iyo ah. Halika na nga at ihatid kita sa inyo. Alam mo namang delikado sa lugar natin eh. Bakit umalis ka pa na mag-isa? Paninermon sa akin ni Mang Joven. Nilingon ko ang aking likod. Wala na nga, ngunit alam ko na nagmamasid lang sila sa akin. Alam kong nagtatago sila sa mayabong na halamanan. Hindi nagtagal ay naihatid ako ni Mang Joven sa aming bahay. Sinabi ko ang lahat-lahat kay nanay, kaya kahit wala akong dalang panggatong ay hindi na niya ako pinabalik sa kakahuyan. Sinamahan niya ako papuntang barangay upang sabihin sa punong barangay namin ang nangyari sa akin. Pinuntahan agad namin ang mag-asawang matanda. Tama ang hinala niyo. Ang mga aswang na nambibiktima ng mga tao sa aming baryo ay walang iba kung hindi ang mag-asawang Lino at Nita. Pagdating doon ay sinubukan pa silang tawagin ng kapitan, ngunit walang tumutugon kaya napilitang buksan ng taong bayan ang kanilang kubo. Pagbukas nila ng pintuan ay biglang umalingasaw ang napakabahong amoy. Munti ka na nga akong masuka nang makita ko
ang mga putol-putol na bahagi ng katawan ng tao. Biglang nagwala ang tatay ni Benjo nang makita nito ang damit ng bata na suot nito bago ito nawala. Naiyak na rin ako dahil sa kalunos-lunos na sinapit ng mga bata sa kamay ng mag-asawang aswang. Kung hindi pa ako nakatakas sa kanila, ay siguradong isa na ako sa mga taong sinapit ang kahindik-hindik na kamatayan. Noong makuha na ang lahat ng mga labi ng mga batay at nailibing na ang mga ito, sinunog ang kubong iyon upang hindi na mabalikan pa ng mag-asawa. Naging mailap ang hustisya sa aming mga kababaryo sapagkat walang nakakaalam kung saan nagpunta ang mag-asawang aswang na iyon. Pagkatapos po ng paghabol nila sa akin ay mabilis silang tumakas. Tila alam nila na hindi na sila ligtas sa kanilang kinalalagyan. Panalangin ko na lang po sana ay hindi na ako balikan pa sapagkat ako po ang nagsiwalat ng kanilang lihim sa buong baryo. Dahil po sa takot ko, na-trauma ako. Dahil sa takot ay ilang buwan po akong hindi lumabas ng aming tahanan. Isinumbong namin ito sa mga pulis ngunit hindi naman nila pinaniwalaan. Wala ring nangyari sa aming pagsusumbong kaya ang ginawa na lang namin ay naglagay ng proteksyon sa aming mga bahay pati sa aming katawan. Simula po noon ay nagbabaon na ako ng mga pangontra at hindi na kailanman umalis ng walang kasama. Hindi na bumalik pa ang mag-asawang aswang na iyon. Ngunit kinikilabutan pa rin ako, Kuya Bari, kapag ka naaalala ko ang mga nangyari sa akin noon. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Hanggang dito na lang po, Kuya Bari, and God bless po at more power po sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Bernie. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.